What's
kalakasan. Nais ko'y manatag sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka magpapalit. Pag-alaman na sa'yo'y kalakasan ko. Nais ko'y manatag sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, higit pa ito sa langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y magpapalit. Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. At once again, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po ang inyong lingkod. Ako pa rin. Si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna po. At ang aming church dito rin po sa Laguna, Jesus Christ, the Living God World Outreach Ministries. Yan po ang JCLG. Kaya po rin ang Panginoon, sa ilang sandali po tayo ay magsisimula na. Tawagin natin ating mga kaibigan, mga kasambahay, asawa, mga anak, at paupuin natin, hayaan natin ating mga anak na masanay po, maging habit ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At purihin ang Panginoon. So sa gabi po ito, ating pong paksa is about faith. Kung paano mapalalago ang ating pananampalataya. Okay, thank you Jesus. At salamat po sa lahat ng regular attendees natin, sa matagal natin makasama, at welcome din doon sa mga bago nating mga kapatid na makakasama ngayong gabi. At lagi po natin i-share itong mga video natin sa mga kaibigan natin sa OFW, ng mga kamag-anak natin. Kailangan po nila ang salita ng Panginoon. At itaas natin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa lahat ng lugar by sharing this video teaching natin. Kaya purihin ang Panginoon. Hindi ko alam kung maganda ang sound o mahina. Kasi yung ating ginagamit na gadget na camera na sa cellphone, medyo bumigay na yung battery, no? So itong backup natin, ginagamit natin, kaya lang wala itong microphone. Iba yung iba yung pansaksak nito. Yung dati kasi bilog. So purihin ang Panginoon
salamat po mga kapatid. Hindi ko lang alam kung sino ang mga nauna, no? Silipin lang natin, kaya lang mamamatay yung ano natin. Mamamatay. Yan. Darama ay lang sa piling mo, Panginoon. Kailan may di ka magpapalik. So praise God. Hello mga kapatid. Thank you. God bless you, Sister Celia Baldubino. Hindi ko alam pero ito si Sister Celia, isa sa mga naunang. So di ko alam kung sinong kauna-unahan. Thank you, Sister Celia Baldubino. No? At si God bless your life kapatid. At si Brother Tom and Aida are watching. Thank you. God bless you, Brother Tom and Aida. No? Pagpalain kayong mag-asawa. At si Sister Sara Abito. No? Mapagpalang gabi po, Pastor. Yan. God bless you. Mapagpalang gabi rin sa iyo kapatid. Welcome, Sister Sara Abito. No? Sister Nelby De Castro, no? Thank you. God bless your life, Sister Nelby. Nice to see you again. At nice to see you, Sister Rosie Marabe Cruz. No? Musta kayo, Suset? Good evening po, Pastor June, no? And Pastor Lynn. God bless everyone. Thank you, Sister Rosie. God bless your family, your loved ones, no? At pagpalain ng sagana ang buhay nyo. At si, Sister, nice to see you again, Sister Maricon Pulsalan, no? Tagal natin kasama yan, Sister Maricon. Thank you, God bless your life, Sister Maricon, no? At Sister Benilda Gatudan de Mesa, good evening po, no? Good evening din sa'yo, Sister Benilda. Thank you and God bless your life, kapatid. At of course, si Jan Pasya, Jan Mia, no? Iba-iba ang pangalan mo, kapatid. Thank you nga pala Jan sa pag-upload mo ng ating mga video sa YouTube, no? Kasi ina-upload natin sa YouTube kasi naglagay ng limit ang YouTube na up to 30 days posting lang, no? Yung nga iba umapir na ma-expire na raw. Dapat na upload lahat. Sayang ating video Bible teaching pagka inalis ng YouTube. Kaya salamat kay Jan na nakakatulong natin pag-upload sa YouTube. Thank you. See you po tomorrow mga kapatid sa water baptism. Of course, nga pala, bukas po may water baptism ng aming church, ang JCLG Church. Water baptism at sa mga members ng JCLG gusto magpabaptize, bukas po, no? Kita-kits tayo, 8 o'clock. Ano oras ba ang tagpuan mo? 7 o'clock ang tagpuan sa JCLG Church. At 8 o'clock tayo po ay mag-i-start ng lecture, water baptism. So, be on time, kita-kits tayo bukas, no? At swimming pool po yung ating pagbabautismohan. So, thank you, Jan, at God bless your life, kapatids. Thank you rin kay Heaven on Earth, Sister Cielo, ang ating Don Solueta ng San Pablo City, JCLG. God bless Heaven on Earth, aka Sister Cielo. Francisca Armamento, good evening po, Pastor at Pastora Lily. God bless my family. Thank you, Sister Ansing,
God bless you more. Sino? Si Sister Eleanor Arceo. May tinutulungan kasi ako ng misis ko. Si Eleanor Arceo, musta na sa mga kapatid sa Sapa, ano? So, ingatan kayo ng Panginoon. At kung may mga magpapabautis po dyan sa Sapa, ay bukas po, ano? 7 o'clock sa JCLG Church. Sino pa? Si Francis Magbano ba? Si Bong, ano? God bless you, Bong. Tawag si Jola, ating doktorang pinakamahusay na magpapaanak. Pamangkin po natin yung si Doktora Joylan Marie, no? Sabi niya nung minsan sa post niya, pag may nakita siya sa mall, sa SM na namamasyal na kapapanganak lang at kapapanganak lang ng baby, ibabalik daw niya sa sinapupunan. Praise the Lord. And wala yung ating music, no? So, purihin ang Panginoon. Let's pray na po. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sino? Sister Amor, Bicomo. Ano? Sabi nung wife ko, Mrs. God bless you, Sister Amor, Bicomo. Ba, si Brother Omer Baliton, nice to see you again, kapatid. God bless your life. God bless po, Pastor. God bless you too. Okay, let's go mga kapatid. Let's pray. Heavenly Father, marami po salamat, Panginoon, sa sandali nito. Minsan pa kami ay dadive sa kalaliman ng iyong salita. At minsan pa, Panginoon, kami po ay mag-aaral ng salita. We need the presence and our teacher, the Holy Spirit. Marami po salamat, Panginoon. Kung wala ang Holy Spirit, hindi po namin maintindihan ang lingwahe ng iyong kaharian at ang mga kapahigan na ibinibigay mo sa amin. We thank the Holy Spirit, our God, the third person of the Godhead. Panginoon, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation so that we may understand the deep things of the Holy Spirit. And we give all the glory and praises and honor to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Hipuin mo rin po yung mga may sakit at karamdaman at pagalingin mo sila. Una-una si Edge, aking manugang, patuloy mo pong pagalingin siya, ibalik ang kalakasan, and supernatural miracle po ang kailangan niya. In Jesus' name, at miracle din na financial breakthrough para sa mga pangailangan nila. In the name of Jesus. At yung po may mga karamdaman, be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Yung mga may pangailangan, tagpuin kayo ng Diyos sa oras na ito. Answer prayer in Jesus' name. Maraming po salamat, Panginoon. Binibigay po namin sa iyo ang buong sandali nito. Hawakan mo and teach us tonight. And all glory belongs to our Lord God Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Okay. Salamat po at atin na pong pahintuin. Salamat sa ating kapatid kay Pastor Luis Baldomaro na siya pong may-ari ng awit na yan na pinapahiram sa atin. So, ngayong gabi po, i-adjust natin sa Bible. Basahin po natin ang ating Bible sa Jude chapter 1. Isang chapter lang naman yan. Verse 20. At sabi dito ni Jude, "But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit." Okay. Ang sabi dito, mga minamahal, palaguin ninyo ang inyong pananampalataya, ang inyong banal na pananampalataya, no? At magsipanalangin sa Espiritu Santo. Okay. So, hindi natin tatalakayin yung praying in the Holy Spirit. Ano? Malawak ding pag-usapan po yan. Dito lang muna tayo, yung building yourselves up on your most
Holy Faith. So, yan po ang ating main scripture sa gabi ito na tayo iikot. Ang title po nito, 6 Ways to Grow Your Faith. 6 na paraan para mapalago ang ating pong pananampalataya. Nung tayo po ay babago mananampalataya, merong binanggit ang Bible na binigyan tayo ng Diyos ng measure of faith. Ano? Lahat tayo, equal yung faith natin. Nung tayo ay babago mananampalataya pa, binigyan tayo ng measure, kasukatan ng pananampalataya. At yung kasukatan ng pananampalataya na yun, na ibinigay sa atin lahat, sapat yun para po tayo ay maligtas. No? Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 8 ay tayo ay naligtas hindi sa pamagitan ng pabaitan o sa pamagitan ng mabubuting gawa o sariling effort natin, kundi sa pamagitan ng pagsampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Ano? At iyan ay by the grace of God. Ang kaligtasan ay by grace, meaning biyaya. Ang ibig sabihin biyaya ay unmerited favor. Hindi natin kayang bayaran, kaya binigay ng Diyos, libre na lang. Yan ang meaning ng favor. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinapaging dapat tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon na pinagsukuan ng ating buhay, ang Panginoong Hesukristo, na siyang Diyos na nagkatawang tao. Po. At sa pagsampalataya sa Kanya, gaya ng sinabi sa John 3:16, as sino raw sumampalataya sa Panginoong Hesus ay maliligtas. No? Ang hindi sasampalataya ay parurusahan, sa walang hanggang kaparusahan, sa lake of fire. Okay. Now, yung ating pagsampalataya kay Jesus, doon po na-activate ang biyaya ng Diyos at na-release ang pagpapala na kaligtasan sa atin by God's grace through our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya siya lang ang tanging tagapagligtas. Kahit you can have all the religions of the world, but without Jesus, still you will go to hell. Because religions cannot save us. Only Jesus can save us. Why? Because it was Jesus who paid the price of our sins. Walang ibang mediator, walang ibang tagapamagitan, walang ibang magdadala sa atin sa presence ng ating Ama, ng ating Diyos, kundi ang Panginoong Hesus. Why? Bakit? Uli, sapagkat siya po ang may karapatan, siya ang nagbayad, bumili sa atin sa kamay ng kasalanan, sa kamay ng kamatayan, sa kamay ng kaparusahan, sa kamay ni Satanas, sa kamay ng walang hanggang pagkapahamak sa dagatang apoy. Tinubos po tayo, binili tayo ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya siya lang ang may karapatan at qualified to become the mediator of the world between God and man. No? Yung iba religion, ang daming mediators, inimbento ng tao. Ang salita ng Panginoon, sasabi, there's only one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Ang Diyos ang nagkatawang tao. 1 Timothy chapter 2, verse 5. Without Him, there's no salvation. Without Him, there's no forgiveness of sins. Without Him, without His death and resurrection, walang katuturan ang ating pananampalataya. No? Okay. Kaya dahil nagkaroon ng katuturan, nagkaroon ng releasing of power ang ating pananampalataya at ang resulta ay kaligtasan, it's because Jesus died on the cross and He was resurrected. Yung power of His resurrection ang naging daan para ma-release ang blessing ng biyaya ng Diyos sa makatwid bagay ang salvation natin, ang kaligtasan. Okay? So, by faith po ang kaligtasan. Yung pananampalataya niyo, alam niyo, hindi galing sa sarili natin yun. Bigay din yan ng Diyos. No? Nung panahon na narinig natin ang salita ng Diyos na pinangaral, tinanggap natin ang salita ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos, naglagay ang Diyos sa ating puso ng pananampalataya. Because according to Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sa salita po nang gagaling ang salita ng Diyos. No? Sa salita ng Diyos nang gagaling ang pananampalataya. Sorry.
Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Sa paulit-ulit na pakikinig natin sa salita ng Diyos, darating ang pananampalataya sa ating puso. At ang unang dumating sa ating na pananampalataya, yung measure of faith, na pare-pareho tayo. At yung measure of faith ay sapat upang tayo maligtas. Now that we are saved, ngayon ligtas na tayo, it's up to us to develop that faith in our hearts. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na i-develop, palaguin ang pananampalataya natin sa ating Diyos. Pananampalataya na nananahan sa ating puso. It's up to us to develop it. And God will help us to grow our faith sa pamagitan ng ating pong kooperasyon. No? Partnership yan. Ang Diyos ang magpapalago, pero meron tayong dapat gawin para lumago. No? Para ang Diyos ay kumilos at mamit natin ang kondisyon upang palaguin niya ang ating pananampalataya. Ngayon, depende sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, depende sa pagpapahalaga natin sa pagpapalago sa ating pananampalataya, yung bilis ng kalaguan natin at yung kalakihan ng ating pananampalataya. Kaya kahit pare-pare tayong measure of faith nung umpisa, pag naglaon, mag-iiba-iba. Merong parang t-shirt yan eh. Merong small, medium, large, 2XL, 3XL, parang t-shirt, na iba-ibang sizes. Ganyan ang pananampalataya. At hindi ko ikaw ay pastor, ikaw na yung may pinakamalaking pananampalataya. Hindi po. Minsan, hindi naman pastor, pero ang laki ng faith niya. Depende sa ating pong pakikipagrelasyon sa ating Panginoon na siya magpapalaki ng ating pananampalataya. At meron pong tayong dapat gawin. At yan itinuro sa atin ng salita ng Panginoon ang how to grow our faith. No? There are 6 ways to grow our faith. No? Okay, 6 ways. Kaya sabi dito sa talatang binasa natin, building yourselves up on your most holy faith. Iba-ibang klase ang pananampalataya. Meron pong measure of faith, merong little faith, no? Merong tawag dito, merong strong faith, merong great faith, merong perfect faith. Maraming klaseng level of faith, different levels of faith. At ang gusto ng Panginoon ay umabot tayo doon sa pinakamataas na level ng faith, doon sa perfect faith. Okay? Saka natin talakayan yung iba-ibang klaseng faith. So ngayon, number 1, diretso tayo at para mapaiksi natin oras. Number 1, paano natin mapalalago ating pananampalataya? Bay, maganda pagka malago po ang pananampalataya. Pag malaki ang pananampalataya, alam niyo kung bakit? Ganito po yan. Kasi ang ating Diyos, tatagpuin tayo not only through our prayers. I tell you, kahit mag-prayer and fasting ka pa, pero kung ang iyong prayer ay lack of faith, kulang sa pananampalataya, o kaya meron kang wavering faith, nag-aalinlangang pananampalataya, you cannot receive answer from God. Kasi God answers our prayer only through our faith. Kung tayo mananalangin pero wala tayong pananampalataya, hindi po tutugon ang Diyos. At ang pagtugon ng Diyos depende rin sa level or laki ng ating pananampalataya. Anong ibig sabihin? Tandaan nyo nung lumapit kay Jesus 2 bulan. Ang sabi ni Jesus, alam ni Jesus bulag eh. Pero anong sabi ni Jesus? Tinanong sila, anong gusto nyong mangyari? Gusto po namin makakita. Naniniwala ba kayo na kaya kong gawin to? Opo, amen. Alam mo sabi ni Jesus, be it unto you according to your faith. Mangyari sa inyo ang ayon sa iyong pananampalataya. Yung expression niyan, isa sa mga favorite expression ni Jesus kapag siya nagpapagaling ng mga may sakit. Be it unto you according to your faith. Mangyari sa iyo ang ayon sa iyong pinaniniwalaan. So kung ano ang iyong pinaniniwalaan, pinanampalatayaan na mangyayari, mangyayari. Yan po ay mapag-aaralan pa natin sa dati mga araw, yung the laws of faith.
Isa sa mga laws of faith ay yung kailangan manampalataya ka dahil kung ano ang iyong pinananampalatayanan, whether good or bad, both will come to pass. Kaya huwag niyong bibigyan daan na paniwalaan ang mga kasinungalingan ni Satanas dahil ipahihintulot ka ng Diyos. Kung ano yung inyong pinaniniwalaan, ipahihintulot ka ng Diyos. Mangyayari yan. Maganda ang paniwalaan natin, ang sampalatayan natin, yung pangako, mga pangako ng Diyos. At ang ating pananampalataya, nakafocus kay Jesus. Okay? So, yun po yun. So, number 1, paano mapapalaki ang pananampalataya? Sabi nga sa Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Nalulugod ang Diyos at tutugon siya sa ating kahilingan kung makita niya na meron tayong pananampalataya. Tandaan niyo doon sa hometown ni Jesus, sa lugar na kanyang kinalakihan. Ang sabi sa Bible, hindi makagawa si Jesus ng mga matitinding miracles. Only those few people who are sick, no, mga minor sickness and disease ang pinagaling ni Jesus. Why? Kasi doon sa teritoryo na yon na kinalakihan niya, ang mga tao duda sa kanya. Kasi kita nila lumaki itong batang si Jesus, anak ni Jose na karpintero. You know? Tapos biglang ganyan, miracle worker, duda kami dyan, baka peke yan. Ano? Yun siya sabi ng iba. Kaya sabi ni Jesus, walang propeta na kinalugdan sa sariling bayan. Kaya doon sa hometown mismo niya, konti lang yung pinagaling niya. Bakit? Puro nag-aalinlangan sa kanya because of their doubt and unbelief. See? Kaya mali yung tinuturo ng iba na naabuso yung word na sovereignty of God. Naabuso. Ibig sabihin, sovereignty of God, basta ang Diyos ang kikilos, whether you like it or not, ang Diyos ang merong karapatang kumilos. Wala kang karapatan. No? Kung anong gusto ng Diyos mangyari, yun lang ang mangyayari. At inalis din nila yung free will ng tao. Wala tayong free will. Wala tayong freedom to choose our destiny. At yan po ay hindi na biblical at hindi yan aral ng Bible. Hindi yan aral mula sa Diyos. Those are doctrines of demons. Demonic yun. Inalis nila ang free will at inabuse nila yung salitang sovereignty of God. No? Kaya sa kanila, lahat ng nangyayari sa mundo, whether good or bad, ang Diyos daw ang may gawa. Ba ay mali yan. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga doon sa isang kausap ko, nadala-dala ang ganyan doctrine. Sabi ko, yung bang sa Malaysia na sumakay na babae sa taxi, nirape ng 10 foreigners. No? Nirape, tas iniwan doon sa karsada. Tas na nirape. Sumakay lang yung taxi. Pagsakay yung taxi, pagdating doon sa ilang na lugar, biglang tumigil taxi at may nagbukas ng 2 pinto. Sumakay ang mga ibang lahi. Ayokong banggitin yung lahi. At dinala sa isang lugar na walang tao at nirape doon 10 yung mga lahi na yun na nang-rape doon sa babae. Doon sa Malaysia. True story po yan. Nagkukwento sa amin noon nung kami nasa Malaysia, yung taxi driver na matanda. Chinese taxi driver. Sabi niya, last month, merong ni-rape dito. Ganon. No? Kaya hindi daw lahat ng taxi driver pwedeng pagkatiwalaan. Yung iba, kinarnap yung taxi lang. So, kinukwento sa amin. Kaya sabi ko doon sa kausap ko, may daladalang false doctrine na gano'n. Sa kanila, walang free will ang tao. But sabi ko, sino bang may gusto na ikaw'y maligo, ang Diyos o ang tao o ikaw? Pag bibili ka ng sa mall, damit mo, sino namimili, ang Diyos o ikaw? Doon daw sa ganyan, may free will. Pero pagdating sa salvation, wala daw free will ang tao. Magulo yung doctrine na gano'n At wala yan sa Biblia. Napakaraming talata sa Bible na nagsasabi, binigyan ng Diyos ang tao ng free will, ng karapatang pumili.
At makikita kagad natin yan sa Genesis kay Adam and Eve, di ba? Kung anong pinili ni Adam and Eve, nasa kamay sila ng Diyos, protected by God, minamahal ng Panginoon, nilikha ng Diyos, created by God, pero mas pinili nilang sumama kay Satanas. Pinigilan ba sila ng Diyos? No. Sapagkat hindi pinapakalma ng Diyos ang free will. No? So tayo, may inilagay ang Diyos sa atin na sariling pagpili. And it's up to us kung gusto natin palaguin ang ating pananampalataya. Ang sovereignty of God nasa Bible, and the sovereignty of God gave man the freedom to choose his destiny. Yan ang totoo. Okay? Now, tuloy na tayo dito. Number 1, ano ang paraan para mag-grow ang ating pananampalataya? Kasi pag hindi tayo malago sa pananampalataya, baka hindi natin matanggap yung ating katugunan mula sa Panginoon. God will only answer our prayer in the level of our faith. No? Kaya mas malaki ang faith, mas malaki ang tugon ng Panginoon. Okay, let us develop our faith. Nasa atin pong kamay ang pagde-develop. At pag nakita ng Diyos na tayo nakikikooperate at binigay niya ang mga tips niya how to develop and grow our faith, kikilos ang biyayang Panginoon, kikilos ang Diyos, siya ang magpapalaki sa ating pananampalataya. Kaya partnership po. Tandaan nyo, laging partnership. Even salvation, ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang gumawa ng paraan to save man, to save the world, pero it's up to us. Lahat ng tao ay merong freedom to choose his destiny. Kahit sa Deuteronomy chapter 30, sinabi ng Panginoon naglagay ako sa mundo ng blessing and curses, life and death. At sabi ng Panginoon, choose life. Pinapapili tayo ng Panginoon. Okay. So, let us choose to develop our faith. At tutulungan tayo ng Panginoon. Number 1, God will use the Word of God. God will use His Word to develop our faith. No? So, number 1 ay the Word of God. Let us read, study, and meditate the Word of God. Kagaya ng sinabi sa Psalm chapter 1, blessed is the person who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on His law, sa salita ng Diyos, on His law, He meditates day and night. Sa kautusan ng Diyos, sa salita ng Diyos, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Minemeditate niya ang salita ng Diyos. Mamaya, balikan natin yung salita meditation. Ano mangyayari when we meditate the Word of God? Ito ang verse 3 ang magiging bunga. He will be like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in its season. Magiging mabunga siya. No? Magiging mabunga siya. He will bear much fruit with the fruit of the Spirit. And that fruit is the Christ-like character. No? Magkakaroon tayo ng holiness ni Jesus, Christ-likeness. Ang personality natin magiging kahawig ng kay Jesus, magkakaroon tayo ng Christ-like character. Yun tinutukoy na magiging mabunga tayo. Pangalawa, yung lahat ng gawin at hawakan ng ating mga kamay will be blessed by God. Magiging mabunga ang lahat ng gagawin ng ating mga kamay. Okay? Bakit? Kasi we meditate on the Word of God day and night. Yan ang sabi. At pag-usapan natin salitang meditation or meditate. Ano ba ibig sabihin meditate? May isang simple word dyan, chewing the cud. Ano yung chewing the cud? No? Ibig sabihin yan, alam niyo yung baka, kalabaw, pag tinali mo sa damuhan, ngunguya yan ng ngunguya. Kakain ng damo. Ngayon, tanggalin mo doon sa damuhan, tali mo sa sementadong lugar, yung walang damo. After 1 hour, or after 2 hours, after 1 hour, makikita nyo, nanguya na naman. O, kala ko ba, nilunok na nito yung damo. Yung pala, I think 4 yung lagayan ng pagkain ng baka. No?
At binabalik niya, pagdating sa first intestine, binabalik niya, sinasapan, nilalasahan niyang mabuti. Then, pag satisfied na siya, sa kanya lulunukin. Hanggang doon sa kaloob-looban. Ganyan ang meditation sa salita ng Diyos. Pag kumuha ka ng isang talata, or isang verse, or even one word, ako kung mag-meditate, kahit one word lang, halimbawa, word na faith, no? I-meditate ka. Word na patience, i-meditate ka. Word na love, no? At ganyan din, isang verse sa Bible, may meditate ka. Yung isang verse na yon, doon magkakaroon ng breakthrough na ang Holy Spirit magre-release ng revelation knowledge at pagpapalain ka niya, bibigyan ka ng Panginoon ng spirit of wisdom and revelation. O, ano po yan? Garantisado niya, kahit isang tao hindi nag-aral, pag siya babag sa salita ng Diyos, nagiging mas matalino pa siya sa taong maraming tinapos. Marami ako ikukwento tungkol sa ganyan. Ano? Pati yung mga taong yung medyo may diferensya ang isip, nung napuno ng salita ng Diyos, naging normal eh. May mga supernatural na pangyayari ganyan, mga miracles through the Word of God. Why? Because the Word of God is healing. It is medicine to all our sickness and disease. It is medicine to our flesh. Yan po sinabi sa Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22. Okay. Now, yun ang meditation, no? Kaya pag nakakuha ka ng isang verse o isang passage sa Bible o isang word, ninuya mo. Pinag-isipan mo paulit-ulit because meditate, the word meditate sa Hebrew ay haga. Ang ibig sabihin ay pag-isipang mabuti, paulit-ulit, iniisip paulit-ulit. Na-experience na po ba na nagkaroon kayo malaking problema? Na-meet niya, naisip nyo yung problema nyo. Sa takot nyo at kayo ay hindi mapalagamit niya, iniisip nyo yung problema nyo. Ganon ang meditation. Negative nga lang yung problema. Sa positive side ay, ang meditation ay iniisip mo, ano? Iniisip mo ang salita, ang pangako ng Diyos. So ito po yung isang paraan how to grow our faith, how to develop our faith by meditating the Word of God. So, pangalawang kahulugan ng meditation, hindi lang ito iniisip, ano? Pag mag-iisip ka, just relax in the presence of God. Huwag yung parang puputok ang isip mo na ginagawa mong problema sa salita ng Diyos. No. Isipin mo lang, mag-enjoy ka sa presence ng Panginoon. No? Pwede mong lagyan ng background music habang while you are meditating the Word of God. Paulit-ulit, yung isang verse, inuulit-ulit mo. Pinag-iisipan mo yung lalim ng salita ng Diyos. Kumbaga sa pagkain, para kang sumubo ng pagkain ng kanin o kain ng burger, no? Tapos pagkakagat mo, munguyain mo ng munguyain. Ikaw ba kung kumain ng pagkain na yun, ng hamburger, pag kinagat mo, pag ninuya mo, lulunukin, hindi mo pa nangunguya, lulunukin mo na kagad. Ba hindi? May impatyo ka, mabubulunan ka. Mamaya, bumara pa sa lalamunan niya. Yes. So, ano gagawin mo pag kumain ka ng sandwich? Pag kinagat mo, ngumayain mo, dahan-dahan, slowly, at unti-unti lulunukin mo. Yan ang example ng meditating the Word of God. No? Halimbawa, mineditate mo yung sinabi ng Panginoon sa Romans 4:17. God who considered those things which are not as though they were. No? Mineditate ko yan nung araw. At nagkaroon ako revelation from the Lord. Wisdom and revelation. At nung mineditate ko, God who considered those things that are not or which are not as though they were. Ang pananampalataya daw ng Diyos ay una, meron bang faith ang Diyos? Yung iba, di ba ang pananampalataya paniniwala sa mas mataas sa iyo? Meron pa bang tataas sa Diyos? Yun po ang ordinary
natural faith, ng tao. Pero itong faith in the Bible, biblical, real Bible faith, it's more than believing. What is faith? Faith is a spiritual force from the kingdom of God. It is power. In fact, God created the whole universe into existence by the power of His Word being released through His faith. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ng creation. So kung ano yung pinaniniwalaan niya, gusto niya mangyari, ay nandun niya sa loob ng Panginoon. Gusto niya na magkaroon ng mundo, gusto niya magkaroon ng tao. Yun ang plano niya. Then yung mga plano, yung nasa isip niya, na naiisip niya, inirelease niya by declaring words. Kung ano yung gusto niya mangyari, yun ang idinideclare niya. Let there be light, and there was light. Let there be world. Let there be trees. Let there be mountains. Let there be animals. Let there be animals na nasa ilalim ng tubig. Let us make man. Lahat ng sinabi ng Diyos, nangyari. Nirelease niya ang kanyang kapangyarihan by speaking words. Word of faith. Yan po ang paraan ng Panginoon sa paglikha. Speaking faith-filled words. And in His Word, there is creative power. Bakit may creative power? And that power is the force of faith. At yung pananampalataya po natin, akala nyo, sariling effort, galing sa bigay po yun ng Diyos. And there is power in our faith. Ang unang blessing at kapangyarihan ng faith natin, nasave tayo. Now, ngayon, sa ating pamumuhay sa mundo, we need faith and we need to build our faith, to develop our faith, para mas malaki ang tugon ng Diyos at mas malaki ang blessing na ibibigay ng Panginoon sa atin. Because without faith, it is impossible to please God. So number 1, to grow or to develop our faith is to meditate the Word of God. Okay? So yun ang sample. Kaya nung mineditate ko, ang pananampalataya pala ng Diyos at ang attitude of God sa kanyang paniniwala sa paglikha ay kahit wala pa, pinagpapalagay na niya na nandyan na. Ganun pala ang pananampalataya. Considering those things which are not as though they were. Aba, ay nakita ko bigla yung Mark 11:24. Sabi ng Panginoong Hesus, kaya nga kung kayo mananalangin, isipin nyo o sampalatayan nyo na tinanggap nyo na. Tapos na. At inyong tatanggapin. Believe that you receive as test and you shall have it. Kaya tatanggap ang mananampalataya kapag sinampalatayan niya na tinanggap niya na sa Diyos kahit wala pa. That is faith. Kino-consider mo na tinugong ka na ng Diyos kahit hindi mo pa nakikita sa physical world yung manifestation ng answer ng Panginoon. Ngayon pa lang naniniwala ka na tinugong ka na ng Diyos. Kahit walang physical evidences. Hindi pa dumarating yung answer, you believe that you already received the answer. That is faith. Laging tapos na. Pero kung ang iyong paniniwala, yung sana mangyari, Lord, sana po mangyari, sana magkatotoo, sana balang araw, matanggap ko ang katugunan sa iyo, that is not faith. Sapagkat nakatingin ang iyong paniniwala sa future. And God is always in the now, in the present. At ang faith, ganun din. Kita nyo sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya natin ang ebidensya na totoo na mangyayari kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, nanampalataya ka na tugon na ng Diyos. That is faith. Kaya kung kayo mananalangin, ngayon pa lang manampalataya ka na tinugong ka na ng Diyos. Kasi kung ang iyong paniniwala, sana po, harinawa, baka sakali, tanggapin ko. That is that faith. At wala kang tatanggaping blessing sa Panginoon kapag ganyan ang iyong paniniwala. Ang real Bible faith ay nagsasabi, I receive already the answer. Right now, I have it now.
And I can see it through the eyes of my faith. At pag ikay pumikit, the eyes of your faith, nakikita na, yan na. Dineliver na ng Diyos ang answer. Eto na. Naglalaro sa pag-iisip mo, pinagbubulay-bulayan mo, minemeditate mo, yung tugon ng Diyos. No? Kapag pinag-pray mo yung iyong anak na prodigal son, na matigas ang ulo at ayaw sumama, ayaw umattend ng church, pinag-pray mo, matagal na makakilala sa panghihipuin ng Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang kabataan, at siya ay lumapit sa Panginoon. Kapag ang prayer mo, Lord, sana po ay tugunin mo at iligtas mo ang anak mo. Sana po ay makakilala siya. That is not faith. Kasi merong sana, merong baka. Baka po sana siya ay maligtas. That is not faith. Because sabi ni Jesus, Mark 11:24, sampalatayanan mo na tinanggap mo na at iyong tatanggapin. That is faith. Okay? Kaya try to meditate the Word of God. Kunin niyo yung mga pangako ng Diyos. And meditate on the Word of God day and night. At ang sabi ng Psalm chapter 1, yung tao na nagbubulay-bulay, nagme-meditate sa salita ng Diyos araw at gabi, will prosper, will succeed. Aasenso ang buhay niyo. Sa lahat ng area ng iyong buhay, ay aasenso ka. You will succeed in every areas of your life. At kung anong iyong porte, kung anong ang iyong giftings, no, papagyayamanin ng Diyos, kung ano ang iyong negosyo, kung ano ang iyong trabaho, God will prosper your life. No? God will prosper the works of your hands. No? Kasi day and night, nagme-meditate ka sa salita ng Diyos. At merong blessing na inire-release ang Diyos sa mga taong nagbubulay-bulay araw at gabi sa salita ng Panginoon. So, yan ang number 1, to build our faith or to develop our faith. Binigyan tayo ng Diyos ng salita ng Diyos. No? The way to develop our faith is through the Word of God. Kaya ang faith po, hindi yan madadaan na sa basta prayer na, Lord, palakihin mo po ang aking pananampalataya. Lord, bigyan mo po akong malaking pananampalataya. Hindi tutugon ng Diyos na gana. Kasi binigyan ng Diyos ang paraan. At ito ang paraan. Number 1 paraan. Use the Word of God. God gave us His Word to build up our faith, to develop our faith, no? Para lumago ating pananampalataya. At number 1 is to meditate the Word of God. No? Ano pa dapat gawin sa Word of God? Meditation, read the Word of God every day. Iba po yung study sa reading. No? Try to read. Magkaroon ka ng time sa umaga pa lang hanggang gabi, morning and evening, bago ka magtrabaho sa umaga, at din bago ka matulog sa gabi, mag-start ka sa salita ng Diyos. At tapusin mo ang isang araw sa salita din ng Diyos. Mag-start ka sa prayer, mag-start ka sa devotional time, at tapusin mo rin ang isang araw bago ka matulog, nakapag-meditate ka sa salita ng Panginoon, nakapanalangin ka, nakapag-devotional time ka. At doon nyo isisingit ang reading the Word of God and meditating the Word of God. Alam nyo, pag kayo magbabasa, huwag yun padampot-dampot lang. Hindi mahirap po lumago in the Word of God by just reading na padampot-dampot. Ano? Try to read the Bible, mag-start ka sa Genesis. Read chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. No? Kung ikaw ay may enough time, isang araw, 10 chapters. No? Ang basahin mo. Napuri ng Panginoon. Sabi nga ni Benny ang Bible, nababasa niya every year, 3 times a year. Nababasa niya kompleto ang salita ng Diyos. Every year ay 3 times yung nababasa. Possible yun. If you will read chapters of the Bible, 10 chapters a day, pwede mo mabasa. Possible 3 times a year. Ano? Gusto ko rin yan. So, merong reading time at iba naman yung study time sa salita ng Diyos. Ano ang difference? Ang reading time, dire-diretso ka sa pagbabasa. Kahit mabilis, okay lang yun. No? At
Sabi ng medical science, malaking tulong kapag ikaw ay laging nagbabasa, lalo na pag ikaw senior na at tumanda na, malaking tulong yan. Hindi ka magkakaroon ng sakit sa isip, hindi ka magiging makakalimutin, hindi ka magkakaroon ng Alzheimer's, hindi ka magkakaroon ng sasablay ang isip mo dahil sa senior moment, magiging sharp ang iyong pag-iisip, hindi ka basta magiging makalimutin. Bakit? Ang reading ay nakakatulong sa brain, how much more if you will read the Word of God mismo. May tulong na yung pagbabasa sa brain, how much more kung babasahin mo yung Word of God. The Word of God, sabi sa Proverbs 4:20 and hanggang 22, ay medicine to our physical body. Gamot sa lahat ng sakit karamdaman, ang salita ng Diyos. At sinabi rin, I think sa Psalms 107, verse 20, kung hindi ako nagkakamali, He sent His word and healed them. So there is power in the Word of God. Kaya kung gusto mo lumusog ka, physically, spiritually, mentally, emotionally, read the Word of God day and night. Meditate the Word of God. At meron ka rin time na to study the Word of God. Lalo na sa mga pastor, sa mga preachers, yung iba, nangyayari, nagkakaroon sila ng study time paggagawa na lang ng sermon. Hindi ganon. Bukod dapat yung paggagawa sa mga preachers ito, sa mga pastor, bukod yung paggagawa ng sermon, study time mo, paggagawa ng sermon. At iba yung study time mo, nag-aaral ka lang talaga. Discovering something, discovering more revelation, knowledge on the Word of God. Study time. Mag-aaral ka during devotional time or free time, study time. So, anong gagawin sa salita ng Diyos na number 1 agent to grow our faith? Study the Word of God, read the Word of God, meditate the Word of God, then act on the Word of God. Ano yung act on the Word of God? Obey the Word of God. Kung anong mabasa mo sa salita ng Diyos, obey the Word of God. Walang katuturan ang pagbabasa, pag-meditate o pagbibigay mo ng time reading the Word of God, studying the Word of God, meditating the Word of God, kung hindi mo susundin ang salita ng Diyos. After reading, after studying, after meditating the Word of God, you must obey the Word of God. Kung merong command, may pinagagawa sa iyo, kung merong nagrema sa puso mo na gusto ng Diyos na gawin mo, na nabasa mo sa salita ng Diyos, go ahead, obey the Word of God. Act on the Word of God. At pangalawa, not just to obey the Word of God, kundi maging part of your life ang Word of God na tingnan mo kung paano ka mabubuhay na may pamumuhay mo ang lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos, be holy. So let us be holy. Pag sinabi ng salita ng Diyos, forgive those people who hurt you, then forgive them. Act on the Word of God. Pag sinabi ng salita ng Diyos, tulungan yung mga nangangailangan. Tulungan yung nangangailangan. Pag sinabi ng salita ng Panginoon, offer to Him your sacrifice of praise and worship Him. Then worship and offer your sacrifice of praise. Ipamuhay ang salita ng Diyos. Kung ano yung itinuturo ng Diyos na ipamuhay natin, ipamuhay ang salita ng Diyos. Okay? At yan ang isang paraan to build up our faith. To read, to study, to meditate, and to act on the Word of God. Yung apat na yun. Ulitin natin, to read, to study, to meditate, and to act or to obey the Word of God. God will use His Word to develop our faith. Pero kailangan ng kooperasyon natin. Maging masipag po tayo sa pag-aaral, pagbabasa, pagbubulay sa salita ng Diyos, at sa pagganap sa ating buhay sa salita ng Panginoon. Ito po ang part 1. Tapusin na natin dito. 6 po ito 6 ways to grow your faith. So this is part 1. Akala ko kaya kong ibuhos lahat mahirap po. Baka kayo malito, hindi ma-overloaded. Kaya tama na muna yung number 1.
the Word of God. Amen? So may natutunan po ba kayo? Ipasa po natin itong ating video teaching sa mga ibang mga kapatid, even to the unbelievers. The world needs the Word of God. God bless us all, mga kapatid. Lord Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa pag-aaral po namin ng iyong salita, at dalangin po namin na maipasa, maibahagi namin sa mga nangangailangan ng iyong salita ang video na ito na amin pong napakinggan. Thank you, Father God, for building up our faith at lalaki na lalaki ang aming panampalataya sa aming puso. Makikikooperate po kami sa iyo. We will obey your instructions, Lord. We will read, we will study, we will meditate, and we will act on your word. Maraming po salamat, Panginoon. And Lord, magana po ang kapangyarihan ng iyong salita to heal your people. Sinabi mo sa salita, you sent your word and healed them. In Jesus' mighty name, be all the glory. Shalom. So, purihin ang Panginoon. Tomorrow is, anong araw bukas sa aming church? Water baptism. So, purihin ang Panginoon sa mga JCLG people, sa ating JCLG family. At may mga nagtatanong sa, Pastor, pwede pang magpabautismo uli? Nabautismo na ako. Sure ka ako. Masama ho ba na paulit-ulit magpabautismo? Ba, hindi masama. Kung paulit-ulit ka magpapabautismo, ang masama, yung ayaw mo magpabautismo kahit isang beses. Wala sinabi ang Bible masama. No? At ako nga, padalong beses ako na-baptize. Kasi yung first water baptism ko, no, hindi ko pa naintindihan masyado. Okay. So, walang masama. No? Yung karamihan ng mga pastor, pag nakarating sa Israel, nagpapabaptize sa Jordan River. No? Walang masama. So, purihin ang Panginoon. Sa Sunday, welcome sa lahat. Everybody, lahat tayo invited sa ating worship celebration dito po sa San Pablo City, JCLG Church. God bless us. In Jesus' name, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, amen. Shalom.